May mga lugar, maliliit na madilim na nayon sa kanayunan, kung saan ang mga gabi ay mas mahaba, at ang mga lihim ay mas malalim kaysa dati. Ito ay kwento ng isang pamilya na tila simple, ngunit naglalaman ng mga misteryong hindi maipaliwanag. Isang bakasyon, isang tila normal na pista opisyal, ngunit walang inaasahan na ito ang magiging simula ng isang buhay at kamatayang labanan sa pagitan ng buhay at kamatayan. Isang malayong nayon, ang madilim na liwanag ng papalubog na araw, mga lumang bahay, makakapal na puno. Umalis sila sa mainay na lungsod, naghahanap ng isang tahimik na kanayunan upang makapagpahinga, ngunit walang nakakaalam na, nang tumuntong sila sa lupain ito, ang mga kaluluwang gumagala, mga supernatural na puwersa na matagal nang nakabaon, ay nagsimulang magising. Isang pamilya na may mga salungatan na hindi kailanman naresolba, isang paglalakbay, at isang hindi maiiwasang aksidente. Ang pangunahing tauhan, si Miguel, ay naglalakad sa gitna ng isang bakanting bukid. Ang hapong sinag ng araw ay sumasalamin sa tigang na lupa. Ang mga kakaibang tawag ng ibon ay pumupuno sa hangin na lumilikha ng isang mabigat na kapaligiran. Sa unang araw na dumating sila dito, tahimik ang lahat, ngunit sa gabi nagbago ang lahat. Isang kakaibang ingay ang nagmula sa kabubatan. Ilang hakbang lang ang layo, ngunit ito ay tanda ng isang bagay na hindi mahuhulaan. Ang mga miyembro ng pamilya ay unti-unting napagtanto na ang mga kwento sa kanila ng kanilang mga lolo't lola mula pagkabata ay hindi lamang mga pantasya. Mula nang lumubog ang araw, nagising ang mga multo, kakaibang nilalang, naghihintay. Ang mga karakter, sina Mark at David, ay nagtatawanan at nagbibiruan sa bahay, ganap na hindi alam ang panganib na paparating. Mabilis na nagbabago ang eksena, umiihip ng malakas, kakaibang tunog ang nagmumula sa labas ng bintana. Pero ano nga ba ang nagdala sa kanila sa ganitong sitwasyon? Tadhana ba o kapabayaan lang ng mga nakakalimutan na hindi lahat ng bagay sa buhay na ito ay maipaliwanag ng katwiran? Matatakasan ba nila ang kasamaang nakakubli sa kanilang paligid? O ang lahat ng ito ay magiging isang kalunos-lunos na kwento na nagtatapos sa walang hanggang kadiliman? Lumilitaw ang isang madilim na anino sa labas ng bintana. Lahat ng tao sa pamilya ay lumingon upang tumingin sa isa't isa, mga mata na puno ng pagdududa at takot. Ngunit, marahil matagal na silang pinagmamasdan ng mga nilalang na iyon. Sapagkat, ang mga lihim ng nakaraan ay laging naghihintay ng tamang sandali upang maihayag ang kanilang mga sarili. At pagdating ng gabi, kailangan nilang harapin ang katotohanan hindi nila gustong malaman. Ang paglalakbay na ito ay hindi lamang isang pag-uwi, ngunit isang paghaharap sa mga kasamaan na hindi inaasahan ng sinuman. Tumingin si Miguel sa malayo, puno ng pag-aalala ang kanyang mga mata, habang ang mga kakaibang ingay ay lalong lumilinaw. Ang araw ay lubusang lumubog at ang kadiliman ay bumalot sa lahat. At kapag ang liwanag ay nawala, ang kadiliman ay nagsimulang maghari, isang madilim na puwersa na hinding-hindi magpapatawad sa mga nangahas na pumasok sa nasasakupan nito. Ito ang kwento ng isang pamilya at ang hindi maiiwasang labanan sa madilim na kasamaan.
Tiyak hindi mo maaalis ang iyong paningin sa kwentong ito. Sa unang araw ng biyahe, parang normal ang lahat. Umuwi na ang pamilya ni Miguel sa kanilang bayan upang magpahinga, upang magpakasawa sa Semana Santa, Easter holidays. Isang pagkakataon na makahanap ng kapayapaan para mapawi ang pagod pagkatapos ng mahabang araw na naninirahan sa lungsod. Ngunit marahil, kapag nagkita muli ang mga kamag-anak pagkatapos ng mahabang panahon, ang mga bagay na hindi pa nasasabi, mga sugat na hindi pa naghihilom, ay mapipilitang harapin ang isa't isa. Ang sasakyan ay gumulong sa maliliit na kalsada ng nayon. Ang malalawak na mga bukid ay umaabot sa magkabilang panig. Tumingin si Miguel sa bintana, puno ng pag-iisip ang kanyang mga mata. Pagdating nila sa bahay ng lolo ni Miguel, walang nakakaalam na ang kapayapaang ito ay isa lamang outer shell. Ang mga tensyon ng pamilya ay matagal nang kumukulo sa ilalim ng ibabaw at ngayon, nagsisimula na silang pumutok. Hindi na itago ni Dolores, isang miyembro ng pamilya, ang kanyang kawalang kasiyahan kapag pinag-uusapan ang paraan ng pamamahala ng kanyang lolo sa ari-arian. Hindi siya natuwa na iniwan niya kay Miguel ang lahat ng kanyang mana nang hindi kumonsulta sa kanyang mga anak. Nakatayo sa bintana si Dolores, malayo ang kanyang mga mata at medyo galit. Ang mga kamay niya ay mahigpit na nakapulupot sa tasa. Lumingon siya, nakatingin kay Miguel na may malamig na ekspresyon. Dolores, sa malupit na boses. What happened to our family, Miguel? Dela he left all the property to you without any explanation. Surely you know, we have a stake in it. Pero ikaw, wala kang pakialam dyan. Natahimik si Miguel, nakakuyom ang mga kamao, medyo determinado ang mga mata. Hindi na bago ang tensyon sa pagitan nila. Nagtalo sila noon sa mga walang kwentang bagay, pero iba ito. Ito ay isang malaking issue, isang usapin ng pag-aari, karapatan, at paghahati ng kapangyarihan sa pamilya. Tumayo si Miguel sa tapat ni Dolores, naghahamon ang tingin nilang dalawa. Sa likod, kumikislap ang liwanag mula sa oil lamp na lumilikha ng mabigat na kapaligiran. Miguel sa determinadong boses. I don't want to fight with anyone, Dad. Pero may iniwan sa akin si Lolo ng responsibilidad. Gagawin ko ang tama at poprotektahan ko ang pamilyang ito kahit anong mangyari. Ang mga pag-uusap na ito ay tila maliit na pag-aaway, ngunit ito ang mga binhi ng hindi nakikitang mga pagkasira. Masyadong nasaktan ang pagmamahalan sa pamilyang ito, at bagamat walang gustong umamin, naging masyadong tense ang relasyon ni Lolo at ng kanyang mga anak. Isang matandang sakit na hindi pa naghihilom. Lumabas ng kwarto si Miguel, puno ng pagod ang mga mata. Naglakad siya palabas, nakatayong mag-isa sa gitna ng bakuran, kung saan tanging mga anino ng mga puno ang natitira sa ilalim ng madilim na liwanag ng buwan. Kapag hindi naresolba ang hidwaan ng pamilya, para itong bombang oras na laging naghihintay na sumabog. At wala sa kanila ang inaasahan na ang mga salungatan na ito, kasama ang hindi nalutas na mga multo mula sa nakaraan, ay hahantong sa kanila sa isang paghaharap sa isang puwersa na hindi nila maisip. Ang mga sugat ng puso ay hindi pa naghihilom ng napakatagal. At ngayon, kailangan nilang harapin ang mga hindi maiiwasang kahihinatnan. Tumingala si Miguel sa kalangitan ng gabi, huminga ng malalim na para bang may naramdamang papalapit. Ang hangin ay umihip ng mahina, ngunit sa loob niya, isang bagyo ang namumuo. Akala nila ay madaling mareresolba ang mga salungatan na ito, ngunit walang nakakaalam. Ang lahat ay tila kalmado,
Ngunit sa likod nito, isang pakiramdam ng pagkabalisa ang namamayani sa bahay. Bagamat sinubukan ng pamilya ni Miguel na panatilihing kalmado ang mukha, unti-unting kitang-kita ang takot sa mga mata ng lahat. Tensyonado ang kapaligiran, parang may nakakubli sa dilim na laging nakatingin sa kanila mula sa malayo. Nakaupo ang mga kapamilya sa paligid ng hapagkainan, nakangiti ng alanganin, ang kanilang mga mata ay lumilibot sa isa't isa na parang may nanonood sa kanila. Ang mga kakaibang ingay ay umalingaw-ngaw mula sa labas ng bintana, na lumilikha ng isang nakakatakot na pakiramdam. Nagkaroon ng nakakatakot na katahimikan na bumalot sa bahay. Tanging ang tunog ng hangin at ang kakaibang yabag sa hardin ay hindi maikakaila. At pagkatapos, nang sumapit ang gabi, nang natakpan ng dilim ang lahat, nagsimulang lumitaw sa isipan ng lahat ang mga lumang kwento tungkol sa mga aswang, mga halimaw na gawa-gawa, mga multo. Ang mga kwentong akala nila noon ay pantasya, ngayon ay naging tunay na babala. Eksena sa kusina, dim yellow light. Napasigaw si Dolores sa takot nang marinig niya ang kaluskos sa labas ng pinto. Dolores, nanginginig ang boses. Hear that? That sound parang kumakamot sa pinto. May malapit sa atin. Ang bawat isa sa pamilya ay nagsisimulang madama ang pagkakaroon ng isang bagay na hindi maipaliwanag ng agham. Kakaibang ingay, madilim na anino na dumadaan sa mga bintana, lahat ay nagpapahiwatig ng hindi magandang bagay. Ngunit, mayroon ba silang sapat na lakas ng loob para harapin ito? Si Miguel, na palaging naniniwala sa katwiran, ay nagsisikap na alisin ang mga hindi nakikitang takot sa pamamagitan ng paghahanap ng isang makatwirang paliwanag. Pinipilit pa rin niyang panatilihin ang kanyang pananalig sa agham, sa mga bagay na makikita, ngunit hindi maiwasang mataranta ang kanyang puso. Mag-isang nakatayo si Miguel sa bakuran, ang mga matang nakatingin sa dilim. Ang isang close-up shot ay nagpapakita sa kanya na nakapikit ang kanyang mga mata, sinusubukang kontrolin ang kanyang takot. Parang nilamon siya ng dilim. Miguel, pabulong, balisa. Mga normal na ingay lang, hangin, mga puno, walang dapat ikatakot. Ngunit sa kaibuturan, hindi maalis ni Miguel ang hindi mapakali na pakiramdam. Bawat ingay, bawat anino sa dilim ay lalo siyang nababalisa. Alam niyang may katotohanang hindi niya maiiwasan, isang bagay na hindi tao ang malapit sa kanila. At pagkatapos, isang gabi, habang nagtitipon ang pamilya, nagsimulang kumikislap ang liwanag mula sa oil lamp, at naramdaman nilang lahat ang isang kakilakilabot na presensya mula sa labas. Biglang kumislap ang oil lamp at namatay. Isang malamig na hangin ang umihip sa bintana, gumawa ng kakaibang tunog, parang bulong. Lahat ay napalingon sa isa't isa, ang kanilang mga mata ay puno ng takot. Isang lamig ang kumalat sa buong silid. Nanginginig ang mga kamay ni Dolores habang nakatingin sa bintana kung saan kumukulong ang dilim. Hindi iyon hangin, hindi iyon ang bagyo, ito ay isang bagay na hindi nakikita, nagbabanta. Nagsimulang magpanik ang pamilya, unti-unting naiyanig ang pananampalataya ni Miguel sa katwiran. Ang bawat isa sa pamilya, mula sa kanyang lolo hanggang sa kanyang mga nakababatang kapatid, ay nagsimulang makaramdam ng banta ng isang bagay na hindi maipaliwanag ng dahilan. Sa labas ng bintana, binalot ng dilim. Isang malaking itim na anino ang mabilis na dumaan, na nag-iwan lamang ng malamig na simoy ng hangin. Ang takot ay kumalat hindi lamang sa loob ng puso ng bawat tao, kundi maging sa loob ng mga dingding ng bahay na ito.
may hindi maipaliwanag na papalapit sa kanila, at sa gusto man nila o hindi nila maiwasang harapin ito. At iyon ay noong ang mga kwentong bayan ng mga aswang at supernatural na puwersa ay hindi na naging mga alamat, sila ay naging realidad. Nakatayo si Miguel sa gitna ng bahay, ang mga mata ay nakatutok sa bintana, kung saan ang dilim ay tila nagbabantang lamunin ang lahat. Sa kanyang isip, ang kanyang pananampalataya sa katwiran at agham ay nagsisimulang mag-alinlangan. Habang ang mga lumang kwento ay biglang naging matingkad na alaala, ang lahat sa pamilya ay nahaharap sa isang desisyon. Patuloy ba silang maniniwala sa mga bagay na maaaring ipaliwanag ng siyensya? O tatanggapin ba nila ang pagkakaroon ng di nakikitang puwersa? Ang sikolohiya ng bawat tao sa pamilya ay nagsisimulang magbago. Unti-unting bumagsak ang determinasyon at kumpiyansa ni Miguel habang nahaharap sa mga bagay na hindi maipaliwanag ng siyensya. Napabuntong hininga si Dolores na dumungaw sa bintana sa kalumingon kay Miguel. Parehong tahimik, walang sinasabi, tanging kawalan ng katiyakan sa kanilang mga mata. At pagkatapos, tulad ng isang alon na humahampas sa baybayin, ang mga pagbabago sa sikolohiya ng bawat tao ay hahantong sa isang mahalagang desisyon, isang labanan hindi lamang sa mga nakakatakot na nilalang na nandoon, kundi pati na rin sa kanilang sariling mga paniniwala at mga halimaw sa kanilang mga puso. Kaya ba nilang harapin at manalo, o hahayaan nilang lamunin sila ng dilim? Madilim ang gabi, sumisipol ang hangin sa mga dahon. Tense ang atmosphere na parang pinipigan ng space sa paligid nila ang hininga ng lahat. Unti-unting napatay ang lahat ng ilaw, tanging kadiliman ang natira sa buong nayon. Dumating ang gabi at nagsimulang sumakop ang dilim. Habang tumahimik ang bahay, may kakaiba at nakakatakot na nagsimulang gumising sa hindi maipaliwanag na damdamin. Dumating na ang aswang, ang nilalang na laging ibinubulong ng mga tao sa lugar. Ngunit hindi tulad ng mga lumang kwento, hindi ito isang invisible na multo. Isa itong tunay na halimaw, isang brutal at mabangis na presensya, malapit sa pamilya ni Miguel. Ang kumikislap na liwanag ng oil lamp ang nagpapaliwanag sa isang madilim na sulok ng bahay. Si Miguel at ang kanyang pamilya ay nakaupo sa katahimikan, ang kanilang mga mata ay puno ng takot. Ang buwan ay sumisinag sa bintana, ngunit wala itong nagawa upang pawiin ang kadiliman na nakapaligid sa kanila. Walang sinuman sa pamilya ni Miguel ang makakaisip na ngayong gabi, kailangan nilang harapin ang isang bagay na narinig lang nila. Kakaibang ingay mula sa hardin, mga yabag na umaalingaw-ngaw mula sa kalapit na kabubatan. Papalapit ng papalapit. At pagkatapos dumating ito. Isang malaking itim na anino, ang hitsura ng isang higanting nilalang, na may malalawak na pakpak at mga mata na kasing pula ng apoy. Ang mga kuko nito ay kasing talas ng mga kutsilyo, at ang presensya nito ay nagparamdam sa kalawakan sa paligid. Isang itim na anino ang dumaan sa bintana, umalingaw-ngaw ang mga kakaibang tunog. Sa dilim, nagsimulang lumitaw ang hugis ng aswang, na may malalapad na pakpak at kumikinang na pulang mata. Takot na takot ang pamilya ni Miguel. Hindi pa nila nakita ang gayong nilalang at hindi alam kung ano ang gagawin tungkol dito. Ngunit alam ni Miguel sa kabila ng kanyang pagdududa na wala na silang pagpipilian ngayon. Kinailangan nilang lumaban para protektahan ang isa't isa, kahit na walang anumang makatwirang paliwanag. Hinawakan ni Miguel ang espada na naiwan ng kanyang lolo,
determinadong protektahan ang kanyang pamilya hanggang sa wakas. Ang mga gamit sa kanilang mga kamay, mula sa matalas na espada hanggang sa rosaryo na bigay sa kanila ng kanyang lolo, ngayon ay naging tanging sandata para labanan ang atake ng aswang. Hinawakan ni Miguel ang espada, puno ng determinasyon ang kanyang mga mata. Hinawakan ni Dolores ang rosaryo, nagdarasal habang ang iba pang miyembro ay naghahanap din ng mga sandata para ipagtanggol ang kanilang sarili. Miguel, determinado ang boses, tense. Hindi na natin ito hahayaang umatake. Protektahan ang pamilya natin, protektahan ang bahay na ito kahit anong mangyari. Gamitin ang lahat ng mayroon tayo para labanan ito. Nagsimula ang labanan sa pagitan ng mga tao at mga halimaw. Ang aswang ay sumugod na parang bagyo, malakas at walang awa. Ang mga pakpak nito ay humihip ng malakas sa hangin na lumilikha ng malamig na hangin. Ang mga kuko nito ay umindayog, naghiwa sa hangin na parang matalim na talim. Kinailangan ni Miguel at ng kanyang mga kapamilya na lumaban ng buong lakas. Ginamit nila ang lahat ng kanilang makakaya, mga espada, rosaryo, kahit na nagsisindi ng mga kandila upang itakwil ang kakilakilabot na halimaw na ito. Bawat saksak, bawat suntok ay buhay o kamatayang labanan. Isang madugong labanan kung saan si Miguel at ang kanyang mga kapamilya ay lumaban para protektahan ang isa't isa. Mabagal na galaw habang ang espada ay umindayog, tumawid sa kadiliman, at ang rosaryo ay kumikinang na parang isang espiritual na kalasag. Hindi lamang nagkaroon ng kapangyarihan ng aswang, mayroon din itong kakayahang kontrolin ang kadiliman na ginagawang nakamamatay na bagay ang lahat sa paligid. Ngunit hindi madaling nasira ang katatagan ng pamilya ni Miguel. Sa kabila ng sakit, sa kabila ng pagkawala, patuloy silang lumaban. Sa pagdaan ng bawat segundo, napagtanto nila na hindi lahat ng kinakaharap nila ay mga ordinaryong nilalang. Ang aswang ay hindi isang ordinaryong halimaw. Ito ang sagisag ng takot na sinubukang kalimutan ng mga tao sa loob ng maraming taon. Ang aswang ay tinataboy ng liwanag mula sa rosaryo. Nagsisimulang mag-apoy ang mga pakpak nito, ngunit hindi tumitigil ang halimaw, patuloy itong umaarangkada, umaatake ng mas malakas. Nang sa tingin nila ay malapit na silang manalo, isang nakakatakot na katotohanan ang nabunyag. Ang aswang ay higit pa sa isang nilalang. Ito ay bahagi ng isang sinaunang madilim na puwersa, isang kasamaang ipinanganak mula sa madilim na anino ng kaluluwa ng tao. Napilitan ang pamilya ni Miguel na harapin ang katotohanan tungkol sa aswang, at ang pakikipag-usap sa mga lokal ay makakatulong sa kanila na mas maunawaan ang pagkakaroon nito at kung paano haharapin ang kasamaang ito. Nakilala ni Miguel ang isang matandang lalaki na nagsabi sa kanya tungkol sa aswang, tungkol sa mga ritual at kung paano protektahan ang iyong sarili mula dito. Sabi ng mga taga roon, dapat mong panatilihing bukas ang iyong mga lampara, magdasal ng marami at gumamit ng mga sagradong bagay tulad ng rosaryo upang protektahan ang iyong sarili. Ngunit tandaan, hindi lahat ay maaaring labanan ito. Aalis lamang ito kapag sumikat ang araw. At naiintindihan nila na ito ay hindi lamang isang pisikal na labanan, ngunit isang labanan na may takot mismo, na may mga alaala na hindi mabubura. Dapat silang manindigan,
dahil malalampasan lamang nila ang kadiliman kung pananatilihin nila ang kanilang pananampalataya sa isa't isa at sa kanilang mga sinaunang paniniwala. Ang hangin ay sumipol sa mga dahon. Ang malamig na hangin ay nagdala ng nakamamatay na katahimikan. Nabalot ng kadiliman ang buong nayon, tanging ang mahinang liwanag mula sa mga kumikislap na lamp na langis ang natitira. Hindi pa tapos ang digmaan, ngunit isang bagay ang hindi maikakaila. Ang pamilya ni Miguel ay nahaharap sa pinakamalaking hamon sa kanilang buhay. Sa madilim na gabi, nang ang digmaan sa aswang ay naging buhay at kamatayang labanan, napagtanto ng pamilya ni Miguel na hindi nila kayang lumaban ng lakas ng mag-isa, gamit ang mga espada o rosaryo. Ang mga sinaunang sandata, bagaman makapangyarihan, ay hindi sapat upang labanan ang kadilimang iyon ng walang mas mahalaga, pagmamahal at sakripisyo. Pagmamahal sa pamilya, proteksyon sa isa't isa, pagpapatawad sa mga nakalipas na salungatan, lahat ay magpapasya ng kanilang kaligtasan. Si Miguel, nakatayo sa madilim na gabi, may hawak na espada, puno ng pagkabalisa ang kanyang mga mata. Sa madilim na liwanag, ang mga miyembro ng pamilya ay magkatabi, bawat isa ay may sugat, ngunit ang kanilang mga mata ay puno pa rin ng determinasyon. Nang tila nawala ang lahat ng pag-asa, isang mahalagang desisyon ang ginawa. Biglang humakbang si Dolores na dati nang nagdulot ng maraming alitan kay Miguel. Tumingin siya kay Miguel, puno ng luha ang kanyang mga mata, at sinabi ang mga katagang hindi niya akalaing sasabihin niya. We have lived in hatred for too long. Kung hindi natin patatawarin ang isa't isa, paano tayo mananalo? Isantabi na natin ang nakaraan dahil ngayon, dapat nating protektahan ang isa't isa. Dolores, ang kanyang mga mata ay puno ng sakit, ngunit din ng determinasyon. Lumingon siya upang tingnan ang lahat. Ang madilim na ilaw mula sa lampara ng langis ay nagbibigay liwanag sa kanyang mukha, na puno ng pagod, ngunit mayroon ding bagong katatagan. Dolores, nabulunan ng boses. Masyado tayong nag-aksaya ng oras sa mga bagay na hindi sulit. Nagkamali ako, Miguel. At gusto kong ayusin ang lahat. That was the moment na nagbago ang lahat. Sa sandali ng buhay at kamatayan, ang puot ay walang lugar. Si Miguel, bagamat puno pa rin ng mga lumang sugat ang kanyang puso, napagtanto din na, upang manalo, kailangan nilang maglakad ng magkasama. Tanging pagkakaisa, tanging pagpapatawad ang makakatulong sa kanilang matatag na harapin ang mga susunod na hamon. Napatingin si Miguel kay Dolores, basa ang mga mata. Isang bahagyang tango, walang salita, ngunit sapat na upang maunawaan na ang pagkakasundo ay nagsimula na. Nakahanda na sila. Bagamat wala ng gaanong oras, nagsimulang magbago ang pamilya ni Miguel. Mula sa pagkakaisa sa loob, napagtanto nila na ang pagmamahal sa pamilya ang pinakamakapangyarihang sandata laban sa lahat ng madilim na puwersa. At ngayong gabi, hindi nila hahayaang manalo ang aswang. Ang mga miyembro ng pamilya ay nakatayong magkakalapit, magkahawak ang mga kamay, determinadong protektahan ang isa't isa. Ang liwanag mula sa rosaryo at espada ni Miguel ang nagbibigay liwanag sa espasyo. Ang bawat miyembro ng pamilya ni Miguel ay handang magsakripisyo para sa kanilang mga mahal sa buhay. Ang mga sakripisyong ito ay hindi lamang tungkol sa buhay o kamatayan.
Ang mga ito ay tungkol sa pagpapanatili ng pinakamahalagang halaga sa buhay, pagmamahal, proteksyon, at pagpapatawad. Nakaharap na nila ang mga halimaw sa labas. Ngunit ngayon, kailangan nilang harapin ang mga halimaw sa loob ng bawat isa sa kanila. At kapag nalampasan nila ang mga ito ay tunay silang mananalo. Nagsimula ang isang mapagpasyang labanan. Pinangunahan ni Miguel ang daan, nakataas ang espada, nagniningning ang liwanag mula sa rosaryo. Ang pamilya ay lumalaban, hindi lamang laban sa aswang, kundi laban sa kasamaan ng nakaraan. At nang marahas na umatake ang mga dark forces, naninindigan ang pamilya ni Miguel. Magkasama silang humarap sa aswang, hindi lamang may hawak na sandata, kundi may pusong puno ng pagmamahal at sakripisyo. Ang mga salungatan mula sa nakaraan ay unti-unting nareresolba at napagtanto nila na, sa sandali ng buhay at kamatayan, ang pamilya ay kung saan sila nakakahanap ng lakas upang lumaban. Ang mga miyembro ng pamilya ay sama-samang lumalaban, nagbibigay liwanag sa dilim na may pag-asa. Ang mabangis na pag-atake mula sa aswang ay unti-unting natataboy. Sa huli, hindi lang nila tinatalo ang aswang, kundi pati ang kanilang mga sarili. Natutunan ng pamilya Miguel na tanging pag-ibig, pagpapatawad at sakripisyo lamang ang makakapagpagtagumpay sa kadiliman. At kapag magkasama sila, walang makakapaghiwalay sa kanila. Ang aswang ay natalo, ang mga kapamilya ay naninindigan, nakatingin sa isa't isa ng mapagmahal na mga mata. Ang liwanag mula sa araw ay nagsimulang lumitaw, na nagpapahiwatig ng isang bagong simula. Ang unang liwanag ng araw ay sumikat sa nayon, ngunit isang kakaibang katahimikan ang bumalot sa hangin. Hindi mabura ng malinaw na bughaw na langit ang sakit at kawalan ng katiyakan sa puso ng bawat isa. Ang pamilya Miguel, pagkatapos ng mga labanan sa kadiliman, ngayon ay nahaharap sa mas malalaking hamon. Tapos na ang laban. Natalo na ang aswang, ngunit para sa pamilya Miguel, hindi pa tapos ang tunay na hamon. Ang mga sugat ay hindi lamang sa katawan, kundi pati na rin sa kaibuturan ng isipan. Ngayon ay oras na para harapin nila ang hindi nalutas na mga salungatan, mga lihim na nakabaon ng napakatagal. Nakaupo sa sala ang pamilya Miguel, walang umimik. Mabigat ang kapaligiran, madilim ang ilaw mula sa lamparan ng langis, tanging ang mga buntong hininga ng bawat tao. Ang mga lumang argumento tungkol sa ari-arian ng lolo, ang mga panlalait at hinanakit ay kailangan ng lutasin. Sina Miguel at Dolores, bagamat nagkasundo, mayroon pa ring hindi gumaling na sugat sa pagitan nila. Paano malalampasan ang masasakit na katotohanan at muling magkaroon ng pananampalataya sa isa't isa? Si Miguel at Dolores ay nakatayong magkaharap. Puno ng luha ang mga mata ni Dolores. Mahigpit ang pagkakayakap ng kanyang mga kamay sa rosaryo. Tumingin si Miguel sa kanya ng taimtim, na para bang may gustong sabihin na matagal na niyang hindi nasabi. Miguel, sa mahina at determinadong boses. Masyado kaming nag-aksaya ng oras sa maliliit na bagay. Ngayon, ang mahalaga ay nandito pa rin kami magkasama. Ang pamilya ay isang bagay na hindi maaaring ipagpalit sa kahit ano. Sa sandaling iyon, tila nawala ang mga alitan ng nakaraan.
Naunawaan ng pamilya ni Miguel na ang pagpapatawad at pagmamahal lamang ang makapaghihilom ng mga lumang sugat. Nagyakapan ang mga miyembro ng pamilya, tumulo ang luha sa kanilang mga pisngi. Ang liwanag ay unti-unting naging mas maliwanag bilang tanda ng bagong pagkakaisa. Matapos ang labis na paghihirap, nakatagpo ng kapayapaan ang pamilya ni Miguel. Ang mga aral ng pagmamahalan, sakripisyo, at pagkakaisa ay ipapamana sa mga susunod na henerasyon. Wala nang walang kabuluhang argumento, kundi isang paniniwala sa tibay ng pamilya. Nagsama-sama ang pamilya ni Miguel, nagluluto, nagkukwentuhan. Slow motion, ngiti sa mukha ng lahat, ang maliwanag na liwanag ng umaga ay sumisikat. Sa huli, nanalo sila, hindi lamang nakaharap ang mga supernatural na puwersa sa labas, kundi napagtagumpayan din nila ang kanilang mga sarili. Naunawaan nila na sa pamamagitan lamang ng pagkakaisa, sa pamamagitan lamang ng pagpapatawad, maaari silang magpatuloy sa pamumuhay. Ngunit mananatili ba ang kapayapaang ito magpakailanman? Ang eksena ng mag-anak na naglalakad sa labas, asul ang langit. Ngunit sa mga mata ni Miguel, mayroong hindi maitatagong pagkabalisa. Bagamat nakatagpo ng kapayapaan ang pamilya ni Miguel, walang sinuman ang makakaasa na isa pang madilim na puwersa ang nakakugli sa anino, naghihintay lamang ng pagkakataong bumangon. Maaaring tapos na ang mga kwento ng aswang, ngunit ang mga supernatural na puwersang ito ba ay tunay na natalo? Gabi na at kakaibang mga anino ang kumikislap sa di kalayuan. Isang bagay na hindi nakikita, ngunit nararamdaman ay nanonood pa rin sa kanila. Maaaring pansamantala lang ang kapayapaan ng pamilya Miguel. Ang mga multo ng nakaraan, ang mga kasamaan, ay hindi kailanman tunay na umalis. At kapag muling sumikat ang kadiliman, matatagalan kaya ang pamilyang ito? Habang unti-unting lumalapit ang dilim, umaalingaw-ngaw ang mga kakaibang tunog sa di kalayuan. Lumingon ang pamilya Miguel, puno ng takot ang kanilang mga mata, ngunit magkahawak kamay pa rin sila at nagtitiyaga. Hindi pa tapos ang mga pagsubok. Hindi pa tapos ang kwento ng pamilya Miguel at ang mga multong natalo nila ay hinding-hindi makakalimutan, babalik sila, mas malakas. Isa lang ang sigurado, ang pamilyang ito ay patuloy na lalaban.